Inanunsyo ng OWA ang pagbubukas ng OWA Scholarship Year 2025 to 2026 para sa mga aplikante na anak o kapatid ng isang OFW na aktibong miyembro ng OWA. Sa mga nagtatanong na kung pwede daw ba ang pamangkin, apo o pinsan, ang sagot guys ay hindi, kapatid or anak lang ng isang OFW. Maraming nagtatanong kung paano daw mag-apply or mag-avail ng OWA Scholarship. Actually guys, wala naman silang binibigay na shortcut tungkol dito or sa pag-a-apply ng OWA Scholarship. Kahit pa ulit-ulit pa kayo mag-comment or mag-message sa page ng OWA o kaya naman kay OWA Admin Arnel Ignacio. Lagi pa rin nilang sinasuggest na sumadya kayo sa pinakamalapit ng OWA Regional Office sa lugar nyo para mag-inquire kayo tungkol sa OWA Scholarship. Kaya tinitingnan natin itong mabuti, lalo na po yung mga nag-a-apply sa akin sa TikTok or sa Messenger. Ang dating sa akin ay parang hindi naman to seryoso eh. Maghanda na kayo na mag-apply sa bawat regional office ng OWA para po kayo ay mauna. Napakarami ding nagre-reklamo na hindi naman daw lahat nakakapasok sa OWA Scholarship. Ang dahilan yan guys, dahil limited lang ang slot bawat probinsya. Kaya ngayong nagbukas na ang OWA Scholarship Program para sa taong 2025 to 2026, ay kailangan nyo sumadya sa pinakamalapit na OWA Regional Office sa lugar nyo para mag-inquire. At ilalagay ko din ang post ng OWA sa description ng video na ito para sa karagdagang mga impormasyon. At eto naman ang sinabi ni OWA Admin Arnel Ignacio para sa mga OFW or kamag-anak ng mga OFW na gusto mag-avail ng OWA Scholarship. Sir, nag-email po ako sa scholarship. Sa OWA. Ngayon, hindi naman nag-reply. Alam ko na ito. Una, sana sinabi mo naman kung anong region. Ito, papaliwanag ko. Kasi ang dami-dami nag-iisip na ang OWA ay mamimigay ng scholarship para sa buong Pilipinas. Ano po yun? Department of Education, DIST, at iba pang ahensya. Ang OWA po ang hawak lang ay mga OFWs. At tandaan niyo po, yung inyo pong binibigay sa aming contribution ay $25 every 2 years. Okay? So, gegewang po ang bangka natin kapag inasahan nyo na ang OWA ay mamimigay lahat ng scholarships para sa lahat ng inyong mga anak. And may quota po ito. Kaya sa bawat isang semester, maghanda na kayo na mag-apply sa bawat regional office ng OWA para po kayo ay mauna. And remember, ito lang po ang isa namin mahigpit na pamantayan. Ito, personal ko na ito, Yusek. Hingin ko na suporta mo rito. Kasi ako talaga, personal kong pamantayan. Yung masigasig deserves this scholarship. Bakit? Kasi pera ng pera ng OFW, natural. Maghihigpit tayo. Hindi natin to pwedeng basta ipamigay lang sa bawat isang lalapit. Siyempre, susuriin natin, bubusisiin natin who deserves the scholarship. Bakit 60,000 a year ito? Para doon sa mga kumikita ng $600 and above na who've undergone doon sa exam sa DIST at doon naman sa kumikita ng $600 and below, 20,000 a year to. So we just don't give it away. Diba? Talagang dito paninindigan ko ito na binubusisi ito at binibigay doon sa masigasig na mag-apply. Kasi nga, scholarship ito eh. Yes. Pero may vetting process, selection process. Wag nyo akong kagalitan kung ako ay nagbubusisi. Ang gusto nyo ba basta ipamigay ko kahit kanino ang pondo ninyo? So dito dapat pa nga kami ay sinusuportahan nyo na ang bawat ginagawa nating scholar ay nagiging masigasig at may dedikasyon na mag-aral. Sapagkat sila ang makikinabang kasi kung hindi naman, 'di ba, Yuse? Kung papasok ka 1 buwan, 2 buwan, pag nahirapan ka, ayaw ka na. Hindi ba? Kaya tinitingnan natin 'tong mabuti, lalo na po yung mga nag-a-apply sa akin sa TikTok or sa Messenger, ang dating sa akin ay parang hindi naman to seryoso eh.
Because yung pong, so far we have given 43,000 scholarship grants. And napakasaya po namin na nagkaroon na tayo ng mga doktor, abogado, at napakarami pang ibang profesional. Meron pa nga tayo statisticians, imagine. Oh. Kaya lang, common denominator nitong ating mga naging scholars, masigasig, may tiyaga. Hindi nagreklamo na mayroong requirements because dito kakahingi ng support sa'yo. Alam nga naman, hindi tayo humingi ng requirements. Diba, Sipag at tiyaga ang kailangan. Sipag at tiyaga. Hindi pwede namang penging scholarship, tas eto na. So, we're investing in the OFW children, the OFW family who respects the regulations, the requirements. Dahil ibibigay po natin, tandaan nyo, salapi na kayo ang nagbigay. So, dapat lamang namin itong pangalagaan. Okay? So, bisitahin nyo ang description ng video na ito at doon ko ilalagay ang post ng OWA tungkol sa OWA Scholarship Program taong 2025 to 2026. Pati ang page ni OWA Admin Arnel Ignacio at pati ang hotline na pwede nyong tawagan. Good luck mga kababayan! You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ako. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo, di ba? Kung binata ka, pwede pa ang kapatid mo na K-12, basta binata ka. 21 years old and below, K-12. K-12, hindi yun. K-12. Ah, grade 12. K-12, grade 12. Okay, grade 12, okay? Ha? Gets no, sayang to. 60,000 ang makukuha yung financial assistance. Open sa lahat ng eskwelahan kung saan gusto mag-aral. Open to any school. Okay? Ang gagawin lang po, lalapit sa pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar. Region. Okay? Hindi po dito sa amin ha. Doon sa Pilipinas. Tapos, ang requirements, dapat may mga Form 137. Tapos, ang general average is 80%. Okay? 85%. Tapos, kailangan po proof of OWA membership. Okay? Oo, active yan. Active ba? Hindi pwede yung inactive. Tapos, dapat proof of relationship. Hindi kompleto to. Ano lang tong aking pag-discuss. Pero, as soon as possible, kung alam nyo na, pwede na kayo mag-text sa inyong kamag-anak, pamangkin nyo man yan, na may tatay na OFW. Hindi ko sinabi na pamangkin mo para sa'yo. Hindi. Baka may mga kapatid pa kayo na mga OFW, kapitbahay, tiyahin na may mga anak na grade 12. I-apply nyo na. I-grab nyo ang opportunity kasi sayang, mahal ang tuition ngayon. Pakitulong po sa amin na ma-disseminate itong information dahil limited lang po ang time. Kung naka-apply po sila, may kukunin po silang exam ng DOST examination. Depende po doon sa result.